Sunod po sa aking listahan ay ang infrastruktura. I've said it before, uulitin ko na. We will build and we will build better and we will build more. I seek to widen the focus of infrastructure development to allow for growth in far-flung municipalities. Ayaw po natin nakikita na sa Maynila lamang, sa Luzon lamang ang lumalago at gumaganda. Kailangan po, wala pong naiiwanan. Kahit na sa lalupalop na napakalayo ay nararamdaman nila na meron silang pag-asa, na merong mga opportunity, na merong tumutulong sa kanila na pamahalaan para pagandahin ng kanilang buhay. So we go to the underdeveloped areas of the Philippines, and this we will open up through the construction of roads and bridges, as well as an efficient means of transportation, including the expansion of railway services and including connectivity and access to means of communication so that no part of the Philippines is outside of its reach. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark. Dahil sinimulan na po natin, dahil nakakahiya naman po, yung airport natin napabayaan na ng husto. At pagka yung mga pinag-aaral tungkol sa mga airport, hindi maganda po ang report sa airport natin sa Maynila. Kaya tayo ay kakalagda rin po natin. Meron tayo po 170.6 billion pesos na idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Lahat po yan ay bubuhin natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita at ang ating mga balikbayan. Ito siguro ay tatagal ng mga 15 years. Pero itong mga bagong pagpapaganda ay inaantay natin na maramdaman na natin next year na siguro. Infrastructure will remain a very high priority as it helps drive growth and it helps drive employment. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.